yung deklarasyon ng state of national emergency by the president. Okay? I think, hindi, sige, I'll get your thoughts dito. Shut up na muna Oo. ako. Go ahead. What do you think of this? I think maganda yan kasi ibig sabihin aminado na o tinatanggap na ng gobyerno na may crisis at binibigyan na ng utos o mandato lahat ng mga government agencies, especially Department of Energy, na kumilos na bilis-bilisan na ang kilos, pati LGU, lahat ng sangay ng gobyerno. So malaking bagay yan. Although ako medyo may trauma ako, Christian, kasi nung the last time na nagkaroon ng national emergency, nagkabayanihan act, nagkaroon ng COVID scandal. So sana hindi ito maabuso at hindi rin ito maging dahilan para hindi tayo magmatsyag o maging ano rin type parang yung parang hayaan lang din natin ng gobyerno gawin ang gusto nila. So lagi tayo talagang maging very vigilant na hindi maabuso itong national emergency, even yung emergency powers. And of course dito no, yung corruption na binabanggit mo, that had to do with the procurement, no? Yung Correct. pagpapabilis ng procurement na naging dahilan para abusuhin yung proseso at limpak-limpak na salapin natin yung mabulsa. Okay. Dito no, nakita natin yung anunsyo ng Malacanang. So basically pinakikilos dito yung mga ahensya ng gobyerno, in particular yung DOE. Okay. Pero yung yung tinatanong ng iba no, teka, kasama na ba diyan yung suspension ng excise tax on petroleum products? Paki-clarify. Yes, ito ay sa clone pa rin ng emergency power na ibibigay sa Pangulo, pero dahil may national state of emergency national state of national energy emergency, pwede na magkaroon ng panukala na rebisahin ito. Pero sa emergency powers pa rin kasi nakasalalay, Christian, yung pagsuspinde ng excise tax kasi hindi rin nakalagay dun sa state of emergency na sususpindihin nila yung excise tax. In fact, even yung oil price control hindi nakalagay. Monitoring pero nakalagay dun sa state of national emergency. Okay, sige. Puntahan natin itong suspension ng excise tax dito sa petroleum products, no? May tansya dyan, no? Siguro 6 na piso yung bawas. Pero will it really make a big difference kung patuloy yung pagtaas o pagsirit ng presyo ng ng gasolina at diesel? Actually, Christian, yun nga yung malungkot eh. Kung ginawa ito earlier, baka mas naramdaman. Pero ngayon na bumubulusok talaga yung presyo, imagine last month, nasa $68 per barrel lang. Ngayon, 120 plus na dollars per barrel. So halos dumoble na ang presyo ng crude oil sa Dubai crude oil. And hindi natin nakikita na titigil. Parang tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas. Sabi nga natin, sana hindi na mag-escalate pero walang makakapagsabi dahil nga medyo pasaway o matigas ang ulo ng mga involved dun sa Middle East war dahil parang nagpapatigasan sila at yung Strait of Hormuz patuloy na merong blockage or slowdown. So talagang patuloy na tataas yung presyo. At ngayon, presyo pala yung pinag-uusapan natin pero mabuti na lang nagdeklara na ng state of emergency kasi ang mas kinakatakot ko talaga is yung supply. Kapag supply na yung nawala. And of course, that's a real possibility in the future, no? Although, in terms of messaging, no, mukha bang credible naman itong lumalabas na mensahe galing sa gobyerno, in particular dito sa Department of Energy, na we have a sufficient supply at least for specific periods, no? Up to Sabi 60 nila 60 days. days. Yes. Pero sa tingin ko nabawasan na yon kaya mas inaasahan ko yung deklarasyon ng DOF na mag-aangkat na sila ng oil supply. So sa tingin ko mas yun yung dapat unahin at siguraduhin. Kasi nga hindi natin alam kung hanggang kailan to at patuloy yung pagtaas ng presyo. Dito ba sa sa suspension ng excise tax, no? Assuming na yan, ma-implement na, gaano ba kabilis mararamdaman yan talaga ng mga ordinaryong gumagamit ng petrolyo? Well, tama ka kasi exact yung amount 6 pesos per liter sa diesel, 10 pesos per liter sa gasolina. So yun mismo, yung mababawas sa presyo kasama na yung 12% component ng excise kasi pinapatungan pa ng 12% yung excise. Pero hindi niya totally mabababa yung presyo kasi patuloy yung pagtaas ng presyo. Kumbaga, hindi niya makokontrol yung presyo, matatanggal lang niya yung tax portion which is fixed. At tandaan natin, habang tumataas yung presyo, tataas din yung VAT nun. Kasi yung 12% nakabase sa presyo. At hindi naman sususpindin yung VAT. Excise lang yung panukala. You mentioned yung VAT, no? Kanina dun sa pagdinig sa Senado, may mga senador na nag-propose na. Kung silang pag-usapan na, is it time to
also lift that, no, yung 12% VAT. Ikaw bilang isang taxman, no, what's your position on that? Actually, Christian, marami nang nambabash at hindi sang-ayon, pero ang problema kasi sa suspension ng excise or lalo na ng VAT is it disproportionately benefit the rich or the higher income households. Kasi talagang ang kumukonsumo na 50 to 70% base sa statistics ng diesel at ang mga petroleum products is yung higher income households at malalaking industriya. Ang ating bottom 10%, yung mga may hirap, is less than 10% lang ang kinukonsumo. Although, ang impact sa kanila mas matindi dahil nga sa pamasahe, sa basic goods na dahil sa inflation, 'di ba? Pag tumaas ang presyo ng langis, tataas din ang presyo ng mga bilihin. Doon sila mas naapektuhan. At tulad ng sinabi mo, yung mayayaman din naman naapektuhan kahit mag-triple pa yung presyo, afford nila 'yan. So pag nagsuspindi ka ng excise, yung mga afford naman nila, mabibigyan din sila ng tulong kasi nga mababawas yung buwis. Kaya sa akin, dapat na magkaroon ng suspension kung talagang tatagal at patuloy yung pagtaas ng presyo, pero limited lang kasi in the end, Christian, tayo din ang magpapasan dahil mangungutang na naman ng gobyerno at baka maubusan ng pondo pang subsidy, which is, I think, mas mahalaga right now kasi, Christian, kahit doble ng shift, 24/7 magtrabaho yung ating mga PUV drivers or yung ating mga MSMEs, hindi nila kayang ma-offset o ma-recover yung mawawala dahil sa pagtaas ng presyo. Yung sinasabi mo limited, no, at least yung pag-lift dito sa excise tax at saka siguro, no, pati yung VAT. What exactly do you mean? How limited is limited? Halimbawa, isang buwan muna, tignan muna natin. Kumbaga, wag 3 months, wag 6 months kasi ang estimate nga, 'di ba, 160 to 200 billion plus ang mawawala sa atin kung tuluyang sususpindin buong for the rest of the year. So medyo malaki yung mawawala talaga sa gobyerno at mahirap saan natin kukuhanin 'yun. Although lagi natin sinasabi nga, Christian, medyo wala ng moral ascendancy yung gobyerno to talk about revenue loss kasi the biggest revenue loss is corruption naman talaga. Kaya lang hindi naman natin pwedeng igiit ng igiit na walang revenue loss kasi may revenue loss talaga pag nagsuspindi ng excise at VAT. Pero sa VAT pa, are you in favor of that, yung suspension? Hindi eh. Masyadong malaki yung mawawala, Christian. Parang feeling ko, mangungutang tas tayo din na magpapasa ng uutangin. Ganun Para kasimple. magkakaroon Parang simpleng arithmetic. temporary relief. Oo, temporary relief pero long term yung cost na yung burden sa atin dahil nga nasa halos 19 trillion na yung utang, baka lumagpas pa tayo sa 20 trillion kapag nagkataon. Nakukuha kong rito, no, parang masamang balita o yung trahedya. Basically, yung vulnerable sector na supposedly gusto nating tulungan, by doing this, hindi lang sila yung magiging targeted beneficiaries dito. Damay pa yung iba. And then in the long run, dahil sabi mo nga, pupunta na naman tayo sa mas malaking utang, yung vulnerable sector ngayon, sila na naman yung vulnerable sector sa darating na panahon. Oo. Tama ba? So katiba nung Tama, Christian. Mismo yun mismo yung sinabi mo yung mangyayari. In fact, nung panahon ng previous administration, 'di ba, dumoble yung utang natin, tapos lumaki din yung nanakaw. So parang sa akin, ang daming leakages. In fact, ngayong umaga lang, Christian, may mga drivers ako nakausap, hindi daw sila nakatanggap ng 5,000 subsidy kasi wala daw sila sa listahan ng LTFRB. So yun mismo parang issue na rin di ba? So sino ba talaga yung nasa listahan at paano natin masisigurado na makatanggap lahat talaga? At bakit may nadi-disqualify considering na public transport driver sila or TNBS driver sila? So parang feeling ko even yung mechanism until now medyo hindi pa rin reliable, may questionable pa rin. Understandable yun. Yung rollout ng ganyan, napakalaki. No? Of course, anyway, marami akong tanong Pero dyan sa Christian, rollout dapat ayusin nila. Unang-una dapat nasa budget na yan. In fact, Christian, ang isa sa proposal natin at imimit natin ng Department of Finance sa Friday kasi sumulat na tayo ulit ng open letter sa Presidente at sa Finance Secretary. So, i-discuss natin yung mga proposal na dapat, maliban sa automatic suspension ng excise with the clear economic indicators, dapat, Christian, yung automatic release ng targeted subsidy nasa batas na rin. Hindi yung nagde-deliberate pa sila habang tayo naghihirap na. Dapat meron talaga sa GAA or General Appropriation Act na maliban doon sa pantawid pasada, maliban doon sa 4Ps, meron talagang nakalaan na pondo kapag kami gantong krisis. Kasi third world, gagawa ng paraan kapag nasa gitna na ng krisis. At ang malungkot, hindi pa lahat mabibigyan or may makukurakot pa o maglilik pa dahil ngayong mekanismo, tulad ng sinabi mo, mahirap kasi i-roll out
rollout buong Pilipinas. Pero alam na natin alam na natin mahirap, dapat na paghandaan na. So parang very poor yung planning, tapos wala talagang foresight. Kung baga, inuna lang talaga nila yung mga budget insertions nila. So maliban doon sa corruption, mas nagsasuffer tayo dahil doon sa mga poor planning and efficiency ng government. Ngayong may Alam mo, crisis, ang bagal alam ng mo, responde. I definitely agree, no? Yung ganyan na sana na institutionalized na for the longest time dahil hindi Yes. naman to yung unang crisis. Although nagbabari lang naman yung levels ng Mhm. crisis na kinakaharap natin, no? Parang may tendency kasi yung pamahalaan natin, ang tawag ko diyan yung ad hoc mentality. Kapag may Oo, di bagong ba may committee crisis, na naman? lagi may ganun eh. Ad hoc, bubuo ng ganito. Kumbaga, hindi ba kaya no existing offices, agencies, or institutions to deal with crises like this, hindi ba? Mhm. I think yung Mm. pag-create mismo ng ad hoc, Christian, is a sign na hindi klaro yung mandato o hindi handa yung mga ahensya. Kasi kung handa sila, hindi kailangan ng mga ad hoc committee or ano. Pero magaling talaga tayo sa mga abbreviation, di ba? Merong UPLIFT, di ba? May Unified Package for Livelihood, Food and Transport. And samantalang malinaw naman na dapat trabaho ng DOE, itong sektor na to, ng DOTR, ng DOF. Kumbaga, parang pag binasa mo yung National State of Energy Emergency, yun naman talaga yung trabaho nila eh. So parang, Mm. okay, inulit lang. So anyway, at least inamin Okay. nila na may crisis na. After sabihin ng Malacanang na wala pa namang oil Na walang oil crisis. crisis. Pero Christian, ako, ang lagi kong sinasabi, hindi tayo basta kritiko. Nagbabayad tayo ng buwis eh. We deserve better at we should demand better. Wag tayong papayag na dahil na bash tayo or dahil hindi lahat nagsasalita, hindi tayo magsasalita. Dapat pag-usapan natin to at wag nating hayaan ng gobyerno na bara-barang magtrabaho. Ang laki ng Mm. sahod nyo, ang laki ng pondo nyo, ayusin nyo yung trabaho. Juan, ganito, no? So malinaw naman yung position mo na kung sa issue ng excise tax, limited up to 1 month, no? Tingnan natin kung meron talaga siyang magandang epekto. Tapos sa 12% VAT, ayaw mo siya at all, no? Okay, dahil for the reasons that you cited earlier. Ano yung sa tingin mo magandang approach in terms of effectively and efficiently cushioning the impact of this Iran crisis on ordinary Filipinos? Sa akin, Christian, right now, ang pinakatingin ko, ang talagang nakikita ko is subsidy. Pero yung subsidy, may variation. Kasi yung subsidy na nakikita natin, dole out lang eh. Yung bigyan mo lang ng pera. Eh, medyo may leakage din yun, di ba? Dapat may subsidy halimbawa sa isang sektor na talagang pupondohan sila ng gobyerno. Or halimbawa, yung sa public transport, na talagang may sasagutin ng gobyerno or bibigyan sila talaga halimbawa yung mga libreng sakay, hindi na dapat isang araw o 50%. Talagang idire-diretso siya na pupondohan ng gobyerno. Yun yung short term. Pero dapat ready tayo sa round 1, round 2, round 3. Kasi parang Christian, ang tagal pinag-isipan, ang tagal ni-release ng subsidy na hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Eh paano yung round 2? Ibig sabihin, hindi pa nila iniisip yung round 2, yung round 3. Eh ang presyo, doble na. So parang sa akin, dapat siya may round 2 na yung subsidy. At wag nating kalimutan na dapat meron ding tax relief ang mga MSMEs at ang mga middle income Yeah. class or yung mga empleyado. Kasi nag-aano din yan eh, nagtaas din ang pamasahe nila, yung mga ginagastos nila, pero yung sweldo naman nila hindi rin tumaas. So parang ang sa akin, lagi nakakalimutan din, Christian, yung middle class pagdating sa crisis. Parang ayuda para sa mahirap or most vulnerable, yung pangmayaman, kaya mo na yung sarili nyo. Yung middle class, bahala ka na. Wala ka na sa buhay mo. Oo, yun nga eh. Kasi nga, dapat maintindihan din ng mga viewers natin, no? Yung middle class may category siya eh. Hindi, kumbaga, hindi siya isang category lang. Meron tayong lower middle income, tapos meron pa tayong talagang low income, no? And very, very vulnerable ito mga ito. Hindi pong isang sakit lang, di ba? Isang crisis Yes. tulad nito, balik yan sa kahirapan. Yun yung nakakatakot, no? Okay, so Yes. targeted. You want a very targeted subsidy program, at least for the short term, no? Yes. Okay. And so far, what do you think of the subsidy packages that the administration has been rolling out? Una, mabagal. Pangalawa, feeling ko kulang talaga. Hindi siya talaga sapat. Kasi after a month na patuloy na tumaas yung presyo, 5,000 lang yung ibibigay sa kanila at dun na yun. Well, hindi pa natin alam kung may round 2 at hindi pa lahat nasama. So, kumbaga, ang daming issues din dun sa supposedly targeted na subsidy na mabigyan lahat. So, hindi pa rin na bigyan at hindi pa lahat nabibigyan hanggang ngayon. Patuloy pa rin yung rollout. Ang sabi nga nila, yung outside Metro Manila until April pa or next week pa.